yung puno. Yes! Lamesa. Bila-bilao. Makasarap naman. Okay. Plato. Pero bago ang lahat, batiin muna natin at mga kapatid na natatakam na. Good morning, mga kapatid! October 11 na nga po, maayong aga sa wikang Hiligay Noon sa ating mga kapatid. Friday na po today at dahil last day of the work week, deserve natin lahat ng extra fun, extra happy, at extra yummy treats. Deserve na deserve. Deserve! Ay, deserve naman talaga din. Salamat ka dyan. Sakto po sa agahan ng ating mga kapatid. At kung naghanap kayo ng swak na ambag sa mga get-together o kahit kaya anumang party, perfect na perfect ang mga pagkain na kahain sa atin ngayong umaga. Oh, that's alright, Jess. At hindi lang yan ha, dahil budget-friendly ang kanilang mga ino-offer na paandar. Swak na swak sa bulsa ng mga nanay at tatay nating kapatid dyan. At ito nga nakilala natin negosyo Maui, ang kanilang specialty, mga all-time favorite nating merienda at mga ulam. It's super extra at Pinoy na Pinoy na mga bilao, Mami Chiki. Oh, tinitignan ko nga cover lahat ng mga paborito natin Yes! nandito. Naku, napaka-exciting naman ito. Sino bang kasing excited natin? Kayo mga team bahay! Happy Friday! Halika na, tikman natin sa kalala natin ang hit na Tita Yols. Tita Yols, Tita Sweet Jelly Chico and Yolanda Chico ng Antipolo. Good morning! Good morning! Mga kapatid! Ako, mga taga-Antipolo pala naman. Hello! Good morning po. Napakasarap po ng naihain natin ngayong araw na ito. Please tell us more about yung mga dishes na nandito ngayon na dala po ninyo. Yes po. So, simulan po natin sa bilao. So, we have here spaghetti, kakanin po, biko. Ganda. We have pancit with overloaded toppings. Maha blanca po. Pancit malabon, lumpiang Shanghai, fried chicken. Ito mga sa... Kare-kare, pininyahan, Pininyahan. macaroni, menudo, and beef caldereta. Napakasarap! Sige, Mami. Ang masabi ko lang, yung sa pag tinignan nyo, hindi pretentious yung pagkain. Ito yung mga handa talaga natin sa bahay. Yung mga pagkain ng pagkain. Oo, kaya natatakam ako sa bawat isa. Pero ma'am, ano yung bestseller niyo dito? Bestseller po namin is beef caldereta, Sabi ko na nga. menudo, pininyahan, tsaka po kare-kare. Wow! Ito ang bestseller po talaga. Dahil dyan tayo magsisimula. Pagka ganito po, ma'am, mga magkano po yung mga ganito nating trees? Kasi saktong-sakto to dahil magpapasko na at hindi lahat ng pamilya ay may panahon na Yes. magluto. Actually, meron po kaming promo ngayon for 3 food trays po ng ulam natin with pancit. That's 2,500 po Uy! with 2 Wow! trays. Aba, pwedeng-pwede na yun. Mga And then, to feed ilan yun? Ilang ma'am? tao yan? po ng mga 10 packs po namin. 10 pack. Okay. Pwede no? Ayan, kasi 250. ulam naman po siya, so partnered with Tama. rice naman po. And then yung mga bilao naman po natin na set po na yan, that's for 2,000 pesos po na package Each. po natin. Or, I mean, lahat. yung lahat na to, 2,000? Yes po, yung Very package. affordable! Lahat to ha, 2,000 uy. Sino po ba si Tita Yols? Ito po si Mama po. So, Yolanda Yols. po ba ang pangalan ninyo, ma'am? Bakit po Yols? Yolanda. Yolanda po. Oh, Yolanda! Kasi Ah. Yolanda magaganda. Pwede naman. Oo. So, yun. Pero ito, Mami, Malabagyo ang dating. Yes! bakit ito yung naisipan mong negosyo? Sa kailan mo sinulan, Mami? Maliliit pa po sila. Mahuli ka Nung talaga parang magluto. karindilya lang po sa lugar namin noon Opo. Oh. Tapos nung nag-high school sila, may company kaming nasusuplayan. Hanggang nakagraduate na siya ng college. Lahat Wow, sila tatlo. napatapos. Tapos Tatlo po. Ganda. Wait, share ko lang. Natry ko na itong kaldereta. Napakasarap. Mama, may sipa siya ng anghang. Pero hindi siya yung ma-overwhelm ka. Opo. Tapos ang sarap kasi manamis-namis siya, Jess. Tapos ang lambot ng nung Ay, mama. kaldereta. Kami sa dessert ninyo, no? Oo, sorry, diretso kami sa kakanin ni Mami Chiki ah. Wait, alam na this. Oh, Masarap alam din na daw yung this. pininyahang manok. Kaya Ayan. naman ako dyan, Mao, ng ano, parang serving spoon. Yes, sure, Ma'am, sure. ano yung mga masasabi nyo na kakaiba sa mga niluluto ninyo at bakit binabalik-balikan po kayo ng inyong mga patron? Siguro po kasi is yung food po namin is consistent. Pagdating po sa timpla, kailangan po talaga si Mama lang po yung titikim. So we have cooks po. Talaga, Mami? Araw-araw nyo tinitikman yung pagkain? Di kayo? Kutsara lang po. Ayos, pwede po ako. Quality control. Okay, Kahit marami kami Pwede po ako, tao, kahit available. Tito Yul, Waiting lang balita ako. ko po, maliban
maliban pa po sa pag-cater or pagbibigay ng mga naka-food tray, nag-ano din kayo, yung mga naka-pack lunch na meal? Opo, Yes po. meron. Meron Oo, kami. paano yun? How do you do that po? At meron po bang minimum orders pag ganong klaseng mga Wala. serving? Ano po, kasi po, ano siya, 150 pesos per pack. Oh. So, ano po, Kulang-kulang po. may rice na po siya with vegetables, and then may meat, tapos may 2 pieces Shanghai, and with water na po siya. So, yung meron kaming parang, ano siya, parang ang kailangan po namin is max of, a minimum of 15 packs. Okay. Kasi mahirap pag pa-isa-isa lang, tapos i-deliver namin sa Right, oo. Pero, meron po kaming na-cater before na 1,500 packs. Wow. 1,000 Wow. packs. Wow. Opo, Dami meron nun, naman ah. pong nakabook ngayon, 1,000 packs po yung binubook niya. Hindi ko alam kung nakuha na namin. Wow, Anong event yan? Anong event yung Minsan 1,000? po kasi mga ano siya, Sa company Marikina. event. Mga gathering po ng company, team building, mga Right. ganun. Yung mga sa church. Tapos yung iba naman po, Ah, mga church, wedding, pwede din. suppliers po Yun, namin ng mga wedding, packing. no? Opo. Pag ganun karami, or let's say yung mga gustong mag-order, meron ba kayong lead time kung how early kailangan mag-place ng order nila? Depende po sa dami ng orders. Let's say, for example, yung 2,000 packs, 1,000 packs, I think at least 2 weeks po. 2 weeks. Opo. Okay, okay. Pero kapag mga 100 packs naman po, kahit mga at least 3 days po. 3 days pag 100 packs. Opo. Pag 1,000, 1 week. Opo, ma'am. Pag 2,000, 2 weeks. Opo. So, per 1,000, 1 week. Ganun. Opo. Sobrang sarap. Para po nakakapag-prepare po. Yes. Sabi yung I kaldereta. just wanna tell you na masarap yung kaldereta, sabi nga naman. Pero tinikman ko rin po yung pininyahang manok. Napakasarap Masarap nga po. talaga. Tikman Pati natin. po yung spaghetti, masarap. Yan pa man din yung patok talaga, di ba? Opo. Sa Pasko, hindi nawawala yung Pasko, spaghetti. yes. Opo. Kasi ano po talaga siya, yung titra po namin ng spaghetti sa Filipino style. So, swak din po dapat sa kids. So ito mukhang busy-busy yung negosyo ninyo. Matanong ko lang, syempre mami, hindi na lang ikaw mag-isa nagluluto nito. Madami. Madami na kayo. Ilang tao na yung nabigyan nyo ng hanap buhay dahil sa negosyo nyo? Sa 30. Nasa 30 na po. 30 na tao. Yun ang masarap Ako lang. doon. Tsaka siya. Isa po ako po yung admin, taga-post sa Oo. page namin. Kasi mama taga-luto. Tapos we have yung hipag ko na taga-balot. Tapos after a week or 2, kasi pinablog po namin siya sa isang famous vlogger. Nakakuha na po kami ng 3 tao po after that. Tapos po, ayun po. September Nanganak na. 2021 po kami nag-start, pero nakakagulat po yung pag-boom niya. Galing. Gawa yan sa kalidad ng inyong produkto. At Yes. alam na alam niyo yung panlasa ng Pinoy. Opo. Kailangan po kasi talaga, titikman po ni Mama bago i-release lahat ng food Oo, namin. parang kumbaga, parang because your business started talaga ng maliit pa muna siya at si Tita Yols talaga ang nag-aasikaso. Maganda rin talaga na mini-make sure niya na ito yung lasa. Ito yung quality, opo. Kadalasan kasi kahit na yung ingredients, di ba, parang isa-isa mong ilagay, kung yung lasa ay hindi na halong iba na tama. naman. Iba na Opo. naman. May iba na naman. Kasi sabi ko, hindi pwedeng iba-ibang procedure. Hindi talaga. Kasi Kasi di ba, naiiba yan eh. tama, Tita Yols, di ba pag nagluto ka, pag nauna yung sibuyas, iba lasa pag nauna ang bawang. Sabi ko, huwag yung pinapalitan ng procedure. Oo. At saka yung mga customers din po, di ba? Naiibahan. Hinahanap nila yung Yung specific lasa. lasa. So, pag nag-iba yun, syempre, Nagtatanong, na si sila. Tita Yols pa ba May nagluluto? iba na po bang suko? Minsan may nagtatanong, may bago po kayong Okay, so Alam mo, alam mo. tinatanong tayo ano yung mga favorite natin. Ako talaga kaldereta kasi yun lang talaga yung kinain ko. Hindi na ako nakabove on. Dahil ako kasi mag may gusto ko, dun na talaga ako nakafix na. Ako naman kasi natikman ko yung pininyahang manok, yung spaghetti, caldereta, menudo. Ako ang pinaka-favorite ko ay yung pininyahang manok. Pininyang. Ang specialty ng family Ang namin. specialty ng family po. Ay, Sa nanay ko. Hindi mo yan makikita sa lahat ng mga caterer. Medyo kakaiba naman. Nanay ko kasi, yan ang mga May origin ba kayo na yun sa ano? Outside of Antipolo? May Anong probinsya po ba kayo? ninyo? taga-antipolo. Rizal. Antipolo talaga. Rizal talaga. Masarap pala talaga. Sarap ng Pinoy spaghetti, ah. I think sasabihin ni Maui tungkol dito, Maka! Talaga ba? Maka! Okay. Tita Yols, imbitahin na po natin ang ating mga kapatid. Saan namin kayo pwedeng makita, isundan at ma-update kung ano yung mga bago niya pang mga putahe. Yes po, you can follow us po sa aming Facebook page, Tita Yols Kitchen Antipolo Main po. And you can call us po on our number 0906-355-0850 po. Maraming salamat sa iyo, Tita Yols, at mabuhay po kayo. Maraming salamat. Thank you so much. Nag-rap na tayo, minadali ko yung pagguya ko kasi ako na yung susunod. Ano na? Marami pa kami hinanda sa inyo ngayong Friday morning. Simulan na natin. This weekend, mag-relax, mag-recharge at mag-refresh. Gawin na yan. So, tinaguri ang Valley of Pampanga.
ng negosyong resort. Silipin natin sa Kitang Kita. Eto, usapang friendship naman tayo. Papaano kung ang iyong sekretong tinatago lumabas dahil kay Beshi? Yan naman ang idinulog sa ating issue sa Payong Kapatid. At sa ating namang health talk this morning, alamin natin ang ilan nating araw-araw na mga ginagawa na maaari palang magdulot ng biglaan at nakakamatay na aneurysm. Talakayin natin yan sa WhatsApp Doc. Ang dating child wonder all set na para mas magpabilib pa ang world-class talent ni The Voice Kids alum Esa. Maghahatid ng saya this Friday, live na live. Bago naman po ang kanilang pananakot sa much-awaited horror film na Nanay, Tatay, makikikulitan po sa atin ang lead stars nito na sina Ate Andrea Del Rosario at ang dashing actor-director na si Jeffrey Dalma. Abangan yan, live na live. At para naman sa mas yay na fry, yay, shake, shake, shake is the key para manalo mga kapatid. Magkakatalo Patay na sa tayo galing. dyan, wala Sa na. paggiliw, pagkending, pag-indak o kahit na ano pang galaw. Basta i-shake mo, babe! Sino kayang winner natin sa ating palarong pampasaya? At ito para sa ating mga minamahal na kapatid na Team Bahay. Join na rin kayo sa saya ng aming daily palaro. Sino bet nyo today? Team Dimples! O Team Maui! Ganyan kasi kahapon at lagi nag-aaway pagka ganito. Yung mga lalaki, sila pa nag-practice. Oo. Kami sila. O sige, Team Justin! Ay, tama ka din. Okay. Sila ha. Okay, Team Dimples o Team Bawi lang, okay? I-comment namin yung bet with your location sa aming Facebook Live at mamaya pipili kami ng isang maswerte na kapatid viewer na nakakula kung sino ang panalo sa aming palaro, Team Dimples o Team Maui. Siyempre, winner yan ng instant 500 pesos worth of load. Kung sino man na maging teammate ko, humingi na ako ng tawad. Shake, shake, shake! Sige, ano. Ano, tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid! Justin, ikaw ba? Tatapos na yung taon, last quarter na tayo. May plano ka pa bang magsingit, humabol Parang ng hindi out na- of the country? Parang, gusto ko nga, Jess, pero parang hindi na kaya eh. Parang Yun hindi na lang. kaya. Ikaw ba? Alam mo, well, meron naman talaga ako nakaplano Oo. na, malapit na. Pero bago yan, limbawa ikaw, o di mo maisisingit, hindi mo na kailangan lumabas ng bansa. Okay, tama. Ilang oras lang na biyahe, may mapupuntahan kang isang resort sa Pampanga na na-discover ko para kang dadalhin sa Bali. Oh. Bisitahin natin ang resort na yan dito sa Kitang Kita. Sa unang tingin, aakalain mong nasa Bali, Indonesia ka. Pero alam nyo bang nasa gitna lang ito ng kabukiran sa Porac, Pampanga? Ito ang Reka Farm and Resort ni Regner Kaligagan. Kasi ako mahilig ako sir sa tropical. Pag pumupunta ako sa mga resort or sa mga hotel, ang gusto ko talaga is yung nature. So may mga maraming halaman. At least nakaka-relax. Dahil maagang naulila sa ama si Reg, pinagsabay niya ang pag-aaral at pamamasada ng tricycle. Sinubukan din niyang maging barangay tanod at service crew sa isang fast food chain. Hanggang sa namasukan siya bilang sales representative at pinasok ang nooy umuusbong na namundo ng e-commerce noong 2016. Gumawa ako ng website ko. So doon sila bumibili sa akin. Online selling ng iba-iba po. Gadget, kitchenware, food supplement, anything under the sun na pwede kong ibenta po. Pinampuhunan mo dun sa unang mong private resort, talagang galing lang sa direct sa Yes online po, selling sa online lang? selling po, opo. Wow! Umabot nga ng 6.5 million pesos ang puhunan niya. Hulugan pa niyang binayaran noon ang 1 hektaryang lupa.
Nagsimula noon ang kanyang negosyo bilang isang events place. Bago pa lang yung kubo, sir, yung ginawa ko dito is tent. Kaya lang nalugi. So nag-adapt kami, in-improve namin sila into modern na siya, na Balinese na medyo may luxury style na po sila. Ang dating isang villa, nanganak na ng 36 private villas na mayroong sariling swimming pool. Meron din itong public swimming pool sa tapat ng kanilang restaurant na minsan ay meron pang ang pa-acoustic session. Occupancy po namin sa ngayon, pag weekdays nasa mga 30 to 40, pag weekends medyo mas malaki naman po. Naglalaro sa halagang 1,499 hanggang 24,999 pesos ang kanilang private cabins at villas, depende sa dami ng bisita. Start small, then dream high. Kasi hindi naman yung pera yung usapan dyan. Ang kailangan dapat dito is yung mindset, yung alam mo eh. Kahit may pera ka, kung hindi ka marunong magpalakad ng negosyo, hindi ka marunong umawak ng tao, mababaliwala naman yung... Simula tayo sa kwento mo na ang dami mong racket sa buhay, ang dami mong pinagdaanan, pero ngayon meron ka ng sarili mong resort. Ano ba yung naitulong sa'yo nito? Gaano kalaki na yung pinagbago ng buhay mo? And kung kagandahan kasi dito, sir, dahil part ng negosyo yung pagka-travel. So madalas kami mag-travel to gather idea. So yun, isa sa perks ng ganitong negosyo siguro sa akin, yung mga bilas. Pero sa bawat paglalakbay, masaya pa rin umuwi ng Pampanga si Reg para pagmasdan ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Mga kapatid, isa sa mahalagang pundasyon ng pagkakaibigan ang tiwala. Pero paano kung ang binuunin yung samahan masisira lang dahil sa pagtataksil ng inakala mong BFF? Yan ang pag-uusapan natin sa Payong Kapatid. Ang sabi ng ating letter sender, Dear Chiki, ako po si Anya, 18 years old. Nakilala ko po ang kaibigan ko si Precious noong nakaraang taon nang mag-transfer siya sa eskwelahan kung saan ako nag-aaral. Kahit saglit pa lang kami magkaibigan, nagkapalagayan na kami ng loob. Sa kanya ako madalas nagsasabi ng mga problema at sikreto ko. Akala ko mapagkakatiwalaan ko si Precious, pero lahat pala ng sikreto ko, kinuwento niya rin sa iba niyang kaibigan. Nalaman ko ring sinisiraan niya ako sa iba naming mga kaibigan. Ginagawa niya ring katatawanan ang mga masasamang nangyari sa akin noon. Gusto ko itanong kay Precious kung bakit niya ito ginawa, pero baka magsinungaling lang siya ulit sa akin. Ano po ang dapat kong gawin? Nagmamahal, Anya Iabot. Alam mo, Anya, sa tono mo pa lang, parang meron ka na talagang distrust. Medyo diskumpiyado ka na sa friend mo kasi feeling mo baka magsinungaling siya sa'yo. Pero kailangan mo talagang tapatin at alamin for sure nangyari pa talaga ito dahil baka rin hearsay lang, di ba? At ang pangalawa kong paalala sa'yo, at siguro tatanong ko rin si Dimps at saka si Maui, kayo ba isang ayon sa, sa pag-iisip na hindi naman lahat ng friends kailangan mong i-trust with your secrets? May iba-ibang klaseng kaibigan, tropa lang, di ba? Dahil pareho kayong hilig. Yes. Maui. Naniniwala ako doon, Mama, kasi naniniwala ako na meron kang best friend kasi tried and tested mo na yan. Kumbaga, minsan, pag nagsastart ang friendship mo, magsastart ka sa maliit na bagay, kukwento mo. And then doon mo makikita over time, over the years na she was able to keep my secrets. Marami rin akong friends na hanggang dyan lang talaga. Kasi makikita mo na hindi ka rin ready na mag-reveal ng ganung parte ng buhay mo or side ng buhay mo sa kanila. Tsaka at the same time, parang okay na ako mayroon ako isang best friend eh. Hindi ko yan kailangan ikuwento sa buong barkada. So yun, it's more of like, na-try ko na and na-test ko and okay na to. Ganon, parang ingat lang talaga tayo kasi hindi lahat din talaga nandun para mahalin ka at suportahan ka. Minsan yan, nagtatago yan sa inggit, yung mga pagkakaibigan, di ba? May narinig akong ganun, I forgot the term, pero parang yung term nga na, minsan it's out of jealousy. Kaya hindi mo naman talaga pala friend yon. So doon ako maingat lang talaga. Kasi masiselan yung mga, kinukwento ko rin talaga minsan sa buhay ko. Ikaw, Mama? Ito pa tsaka yung factor na 18 years old pa lang si Anya. So marami pa siyang pwedeng matutunan. Ano bang gusto mo iwan sa kanya? Bata pa, Mommy. Kumbaga, mahirap talaga magtiwala sa mga panahon
panahon ngayon kasi nga ako naniniwala naman ako na wala namang taong gusto makapanakit talaga. Minsan lang yung mga taong nagkakalat ng hindi maganda tungkol sa'yo or ibinigay yung mga sikreto mo, meron din silang mga tinatagong sa sarili nila na ayaw nilang mapansin yung kanila, kaya yung sa'yo ang i-volunteer nila. Pero ako at the end of the day, kung yung katulad niyan, itong sabi niya na parang isasabihin ko pa, kung ako yan, mami, ako po yan, ang sasabihin ko dun sa friend ko na, lalo pag pinagkatiwalaan, masakit kasi yan eh. So pag nilapitan ko yung friend ko, sabihin ko talaga sa kanya, alam mo, narinig ko, sinasabi mo raw to, pero hindi ako naniwala. Ganun lang. Pero FO na tayo. Oo, pero binigyan mo ng Friendship over na tayo. Oo, sa'yo rin yun. Mararamdaman mo rin Anya, tignan mo kung ano yung kutob mo, di ba? At saka, yun, okay lang na, sige, magkatropa kayo. Hindi naman kailangan friendship over. Kung enjoy kayo, pareho kayong gustong sport or pareho kayong gustong bias sa ano, di ba? Sa pareho kayo pinapakinggang music, okay lang yun. Hindi naman kailangan lahat ng sikreto mo ibibigay sa kanya, lalo na kung hindi ka naman sure na itatago din yan. Just define your friendship. Okay lang magkaroon ng iba-ibang klaseng pagkakaibigan, lalo na 18 years old ka lang. Salamat sa sulat mo, Anya! Ayan, thank you, Mami Chicky. At eto naman po, mamaya sa What's Up Doc, tatalakayin natin ang silent killer na aneurysm. Ano nga ba ang iba't ibang klase nito? Mamaya, sabay-sabay tayong masindak sa kaabang-abang na horror film na Nanay Tatay. Makakasama natin ang lead cast nito na sina Andrea Del Rosario at Jeffrey Hidalgo, live na live. At sa atin naman pong pagbabalik, tayo bibilib sa kanyang powerful voice, ang young and promising singer-songwriter, my baby, Esman! Kaya huwag po kayo aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang Good morning, kapatid! At nagbabalik ang Good Morning, kapatid! Biglaan at nakamamatay. Yan ang alam ng marami sa sakit na aneurysm. May mga ginagawa tayo araw-araw na hindi natin namamalayang maaari palang magdulot nito. Tatalakayin pa natin yan sa What's Up Doc. Kinatatakutan ng marami ang silent killer na aneurysm. Maaari kasi itong umatake ng walang pahiwatig. Gaano nga ba ito kadelikado at may paraan kaya para maiwasan ito? Aneurysm ay problema sa artery. May mga pagkakataon na parte ng dingding or ng wall ng isang blood vessel humihina, rumurupok. So because of blood pressure, nagkakaroon ngayon ng outpouching nung ugat. So parang nagkakaroon ng lobo or ng balloon. Siyempre, dahil nasa-stretch siya, numinipis at mas madaling masira or pumutok. Iba't iba ang uri ng aneurysm, depende sa apektadong parte ng katawan. Bukod sa brain aneurysm, mayroong ding aortic o sa pangunahing ugat ng ating puso, abdominal aortic sa kalamnan, thoracic aortic kung sa dibdib, at peripheral kung sa braso o legs. Marami ring posibleng sanhi nito. Mga common risk factors ng aneurysm ay pagtanda, so yung advancing age, hypertension, very important na risk factor siya, smoking, atherosclerosis o yung pagkakaroon ng mga deposito ng cholesterol sa mga ugat ng tao. Milyon-milyon ang tinatamaan ng aneurysm sa buong mundo. Mas common pa ito sa mga babaeng 50 anyos pataas. Around 3.2% of the whole entire population would have aneurysms. So parang pag tinignan mo, sa Pilipinas, kung mga 110 million yung population natin, that would account siguro mga 3 million or more. Biglaan daw ang pagputok ng ugat dulot ng aneurysm. Yun yung mga sinasabing worst headache of your life. Kung dati kang hindi nagsasakit ng ulo, tapos biglang sobrang tinding sakit ng ulo na hindi mo alam kung saan nanggaling, the mortality rate
is 25%. So meaning 1 out of 4 na magkaroon ng severe na stroke because of a ruptured aneurysm, pwedeng ikimatay. At ang mas malala pa dito, may mga komplikasyon ang aneurysm na pwedeng magtaas pa ng mortality rate ng up to 40 to 50% in the first 3 months. Kapag nakaranas ng biglaang seizure o kumbulsyon na nauuwi sa kawalan ng malay, magpatingin na raw kaagad sa doktor. Huwag kayong matatakot magpa-check up sa mga doktor ninyo kasi doon na didiskubre kung mataas ba yung cholesterol, kung may diabetes. Hi, Asang! Welcome, welcome! Good morning, kapatid! Napakalinis, napakakontrolado ng kanyang pag-awit. Mami, Diyos ko, magkasama kami ni Esang sa talent camp. 7 years old pa lang siya. At ngayon, 17 ka na, baby. Oh my God. Ang tanda ko na. Ay! Hindi, James, wag. Hindi totoo yun. Uy, pero hindi. Alam mo, what makes me proud is that seeing you grow as an artist, iba din talaga pag nakita mo yung bata na nag-pursue ng dreams nila and now inspiring so many other artists like yourself. Anong masasabi mo na parang bata ka pa lang, parang grabe na yung mga pinagdaanan mo as an artist? Nag-teatro ka pa. Grateful po ako na in the first place, nagkaroon po ako ng opportunity to showcase my talent. Kasi hindi po lahat nagkakaroon po ng parang privilege to, show what they're really passionate about. So yun po, and very surreal din po kasi po yung Matanaw, released under Police Records. Kumbaga, nag-create po kami ngayon ng parang bagong image. So, parang more on pop rock po yung pinapokus na. May rock rock feels. Pinag-usapan namin ni Mami Chiki kanina, pop rock yung track, pero at the same time, yung klaro ng boses mo, ramdam mo pa rin yung pagka... Oo, nandun yung training, yung disiplina, at saka yung kalidad. Doon ka, tingin ko, Esang, doon ka talaga angat. Maraming mga singers na magagaling, pero yung kalidad ng boses mo, I think kahit nung bata pa lang, kasi lumabas na talaga yon. Papaano mo, ano yung ginawa mo from the time na bata ka para ma-maintain yun? Of course po yung mga proper po talaga. Para po mas stretch po yung vocal range, ganun, or mas mahasa pa po. Talaga pong kailangan, mas meron pong ma-maintain po yung vocalization, yung mga warm-ups. Ganun pala. Ganun pala, inaalagaan. Kaya pala. Kaya pala wala ka pala. Kaya bukas na bukas ka na. Bukas, simulan ko na. Ano yung pinaka-simpleng warm-up na ginagawa mo? Ano po, parang Pa-sample nga. do, re, mi, ba? Ano po siya, more on humming. Humming Parang para. po yung control. Okay. Parang. Dapat parang nakangiti daw. Parang Gano'ng katagal? Everyday? Everyday ba yan? Siyempre, yung mga kapatid natin na nakikinig ngayon, di ba, nakatapat pala sila sa electric fan? Kasi ganun na ang bata ako. Parang nag-vibrato. Yun ang style. Okay, Esang, we're talking about your music career, no? Napasama ka pa sa Tony Award-winning Broadway musical na Matilda noong 2017. Kamusta yung experience mo doon? Yung experience ko po sa Matilda po, very surreal din po. Kasi po, bago po yung Matilda Les Mis. Pero yung Matilda po kasi, yun po yung first role ko po na nagampanan na lead role as Matilda. Ang haba ng mga linya mo nun. Opo, yung iba po talaga yung parang naging mga memorizing po dun. And at the same time, talagang dun po ako na-embody ko po yung mismong character na si Matilda. Tama. Ang gusto ko din malaman, banggit mo kanina, pop rock, ito na yung parang bagong branding or image mo. Pero ikaw ba, do you see yourself kahit paano explore ko ulit yung theater in the future? Yes po. Wow! Lagi mo siya Sa sa Broadway. Opo. Ay, exciting! Pa-sample. On my own. Sa Les Miserables. On my own, pretending he's beside me. All alone, I walk with him till morning. Without him, I feel his arms around me. And when I lose my way, I close my eyes, and he has found me.
In the rain, the pavement shines like silver. All the lights are misty in the river. In the darkness, the trees are full of starlight, and all I see is him and me forever and forever. Yun po, thank you. Parang wala ng standing ovation ulit eh. Oh, yan, galing eh. Yes, yes, Ang dami naman. Nakaupo pa siya nun Sang, what more can we expect from you? Kasi pag nakita mo ang isang artist na nagugugol ng panahon nila, pop rock man ito or teatro man ito, anything more that you'd like to explore in the future? Besides po sa theater and pop rock, I would say na yun po, yung songwriting ko po, mas na-establish ko po siya ever since nung nag-pandemic po na-discover ko po. Kaya ko na po palang gumawa ng songs. So I think what they can expect more from me, from you, as sa inyo din po, is yung songs po. Kasi mas, when it comes to songwriting, parang gusto ko pong itry lahat po ng genre pop, mga jazz po. Ito din yung gusto kong i-point kay Esang. Natutuwa ako. Lahat ng ginawa mo from a very young age, may something na hindi ka nakalimutan. Yung education mo, yung pag-aaral mo. Paano mo binabalanse yun? Bakit mahalaga yun for you? Mahalaga po yun para sa akin kasi po, I think, I also have this dream na besides being a singer, I want to become a lawyer. So, gusto ko pong, in a way, parang I think, kaya ko din pong balikan yung singing kasi nasa passion ko po siya. So, at parang gusto ko pong i-focus yung pag-aaral pag po merong opportunity. Kasi yun po talaga pag nakapag... Ganda. Grabe, mentor mo si Lea Salonga nung bata ka pa. Parang I think instantly nakita niya yung magic na meron si Esang. Ibang klase. Galing. Ay, Galing. nako. We are rooting for you, Esang. We really are. Salamat, Esang. Where can our kapatids find you? Can you please promote your new So single? ayun po, Mata, it's available now on all available digital music platforms or streaming platforms. You can now listen on it. You can now listen to it, and of course, you can also listen to it with a video. Na parang you can watch the lyrics parang Lyric sa video. YouTube. Ganun po. Visualizer. Yes, visualizer. Ganun po. Gen And Z? of course, and of course po, you can get updated on my social media platforms at Esang De Torres Official on IG, at Esang De Torres on Twitter, at Esang De Torres Official on TikTok as well. And po, thank you so much as well to Poly East Records, to Ma'am Ethel, and ayun po, thank you po. Salamat po. Thank you. Salamat. Pinagaling po kami sa ganda ng boses mo, Esang. Thank you very much. For now, hinga muna tayo mga kapatid. Konting paalala muna. Galing mo, girl. Unang... We need to really focus on being healthy. It really helps to improve our life. Hola from Barcelona. I'm Winmark Ortega, 41 years old, Hamon cutter and fitness coach. And this is my MX3 story. Hi, Winmark. Hi. Ilang oras yung shift mo pagka nag-work ka here? Shift ko lang po is like 6 hours a day. 6 hours? And hindi naman po siya stressful. Ang stressful lang po pag talaga nagsasabayan lang po yung mga tao. Paano mo nasusustain the whole 6-hour routine? Of course, eating healthy and good supplement, which is the MX3. Thank you sa MX3. I'm having this kind of boost. So how did you know about MX3 food supplement? Yeah, it was referred by a friend. I tried it and then I started to really notice the results. It supported every aspect of my recovery. Kasi ang MX3 has a very high anti-inflammatory properties. So yes, that's right. Every time I work out, I have muscle discomfort, of course, muscle fatigue. So MX3 really helped me to recover. Most importantly, it's all organic. That's why I'm using it. Thank you so much, Winmark. Thank you so much. Muchas gracias, MX3. Muy bien. Buen trabajo. MX3, dito ko believe.
At susunod sa Good Morning Kapatid, sa ating palarong pampasaya, pabilisan, laglagan at mapapashake it off tayo mamaya. Abangan! Abangan ko yan, Jess. Sa ating pagbabalik, bagong hinihintay na Sinesindak. Makakasama muna natin live na live ang mga lead star ng Nanay Tatay, Andrea Del Rosario at Jeffrey Hidalgo. Kaya huwag kayong alis, magbabalik pa rin ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! At nagbabalik pa rin ang Good Morning, Kapatid! Isa ka rin ba sa mga landlord o landlady na problemado sa mga nangungupahan? Naku po, bawasan muna natin ang stress ha. Narito po ang ilang payo ni Atty. Buko dito sa Legal Bato. Ikaw na nga ang nagpaupa ng bahay, ikaw pa ang tinakbuhan. Yan ang problemang inilapit sa atin ni Juvelyn de la Cruz Samaniego matapos takbuhan ng kanyang pasaway na tenant. Narito ang kanyang sumbong. Attorney, may nangungupahan po sa amin ng mga bed spacers at ngayon po, umalis na po sila. Ngayon po, hindi mabuksan yung room kasi lahat ng susi pati original nasa kanila lahat kasama ng iba't ibang susi ng mga room. Ilang beses na po namin kinukuha at pinapasurrender sa kanila, mag 1 month na po, wala pa rin nagsasauli. Balak po namin papalitan yung doorknob at pabayaran sa kanila lahat ng damages at aberya. Ano po bang dapat gawin? Depende po ito sa inyong kasunduan ng pag-upa. Ayon sa Korte Suprema sa kasong Viray versus Intermediate Appellate Court noong July 1991, maaaring ilagay sa kontrata ng pag-upa na may kapangyarihan ng may-ari na muling kunin ang lupa o bahay na pinauupahan kung hindi na nagbabayad ang tenant o inabandona na niya ang inuupahang lupa o bahay. Legal po na pasukin ng may-ari ang inabandonang bahay na pinauupahan kung may ganitong probisyon sa kanilang kontrata. Pero kung walang ganitong probisyon o walang nasusulat na kontrata, kailangan munang magpadala ng demand letter sa nasabing tenant upang hilingin na siya ay umalis na. Ang tawag po dito, demand to vacate. At kung hindi siya tutugon, maaaring magsampa ng kasong ejectment sa Municipal or Metropolitan Trial Court ang may-ari ng lupa o bahay na nagpapaupa. Tandaan po ninyo, hindi pwedeng basta-basta pasukin ng landlord ang kanyang kwarto o bahay na pinauupahan kahit siya ang may-ari nito kung wala namang probisyon sa kanilang kontrata na nagbibigay pahintulot dito. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Thank you so much, Attorney Buko. Ngayon naman po sa darating na October 30, sabay-sabay tayong masisindak sa horror film na Nanay Tatay. Pero bago yan, kasama po muna natin sa studio ang lead stars nito na sina Andrea Del Rosario at Jeffrey Hidalgo. Good morning, Ate and Kuya! Oh my gosh! Okay, ang fresh naman sa umaga. Talaga naman. Love it. Na-miss ko kayong makita, Mami, at ang aking mga kapatid. Sila talagang OG magkakasama kami pagdating sa mga teleserye. Diba? We started sa ABS. Yes. And then, Maui, of course. Grabe sabi ko, lakas maka-throwback. Ang reunion. Magkakabatch. Batang 90s. So, tell us more about this movie because maraming mga interesting facts about Sinesindak kung saan ipapalabas ito. Pero, umpisahan na natin, Nanay Tatay. Yes, ito ba our ay parang movie. may pakanta na parang... kasama ba sa laro? Nanay Tatay? Yes, Yun. apparently, di ba yung song na Nanay Tatay, merong meaning yan eh, di ba? Nanay Tatay, gusto kong tinapay, gusto Kape. tinapay at kape. Saan ba? Burol! Naman yun. Wait, sandali. Trivia ba
ba to? Or dahil sa movie lang? Hindi. Actually, Totoo siya. Yeah, yung song na yon May dark ano siya. parang May dark. May dark undertone. bala na Dark sila pag mystery. napanood nila yung movie. Lahat ng tingnan gusto natin ko kung ay ano yung susundin nyo. Yes. Pagkamali ay titin. Okay. Okay. Sa mga pamangkin ko, wala na maglalaro. Nangilabot ako. Nakita that way, ha? That's such a revelation. Ang ganda. Basically, yun nga, it's a play on the nursery rhyme na Nanay Tatay. Pero yung story talaga ng Nanay Tatay ay, yung masasabi lang namin mag-asawa kami dito na namatay na anak. Tapos natagpuan namin itong tatlong stowaway na mga dalagita. Tapos kinupkup namin. Tapos nung kinupkup namin sa bahay namin na And napakalaki. why did we get them? So doon din umiikot yung story. Oo. Diba? May Dun- rason kung bakit namin sila kinuha. Yun. So, nung doon sila sa bahay, may nagpaparamdam na elemento. Pero madaming, what I really like about the film, na palagay ko, ma-appreciate ng tao, is hindi lang siya nakakatakot, napakaganda ng story. And even yung characters namin lahat, very layered. Parang nothing is what it seems. Oh my God! Sayo! Ayun, sige, pag-usapan natin yung characters nyo. Ikaw, Ate Andrea, bilang ikaw yung nanay dito. Ano yung maasahan namin sa character mo? It's more like, it's more like, kung ano yung naging special for me dun sa movie na yun. I can relate because I'm a mom as well. And my take on the movie kasi, or yung story ng movie is that, na nakaka-relate ako, is that, you know, there are a lot of evil forces in the world that even if you try to, you know, the more you get closer to God, the more doon sila nagiging vigilant. The more they doon kanila talaga. Totoo yan. Naniniwala ko dyan. That's when they will try to break your spirit. So ganon, parang mas malaking explanation para sa akin na nung take ko. Nung take ko sa lalim, diba? Ganon siya. Sino ang director po ninyo? Direk Ronnie Benaid. Yes. Siyang kumbaga horror blockbuster director yan ng Viva. Siya din ba ang Marita, nagkwento? Kanyang kwento? siya din ang nagano, siya din ang sulat. Marita, Mary Cherry Chua. Wow. Ikaw, Kuya Jeff, ano naman dapat asahan? Talagang kinuwit. Pasensya na hindi ba yung gumana sa pagkakilala kasi kami talaga. Wait, to be fair, Hindi talaga, magkasama lang kasi magkasama kami before. We used to like every weekend. Nagbo-board games kami dati. May friends ka pala, Jester! Saka yung kami namin, pang matalino. Yun ang revelation! Bakit pag hindi nagbo-board games, hindi matalino, Jester? Ano lang. Pero ano naman natin expect naman sa role mo? Saka ikaw, director din kasi itong si Jeff eh. So ikaw din, yung habang ginagawa mo yung movie, paano ba nalilinya yun? Nahihiwalay minsan? Hindi. Habang nag-shooting kami, alam mo itong take na to? Na-analyze. As much as I can, I really try to just be an actor on set. Pero syempre pag nandun ako, bored na ako. So syempre ready naman ako. Tingakita ko, ang ganda ng setup Ano lente mo? Nakikita mo siya tumiting. Sabi ko, hoy, actor ka dito. May kantahan ba kayo sa set? Pagka medyo walang ginagawa, naging intayan, di ba? May prank kami sa set. Ang dami namin mga prank. Talaga? Gusto niya i-discuss yun eh. Kasi nga mayroon kami nag-viral na prank na yung mga kids, pinaprank siya. Okay. Tapos parang napikon siya. Hindi alam ng mga kids na pinank din niya. Pinrank sila. Medyo nag-viral. Guys, hindi po totoo yun. Hindi ko sila Alam mo kasi ano nakakatakot pag veterano yung nagagalit, di ba? Yung pala yun yung prank mo. Pero hindi, ako yung pinaka na-prank sa lahat kasi ako yung walang alam. So alam ko na parang... So ano reaction mo? Tawa lang ako ng tawa. Panoyin niyo. Ako talagang tawa lang ako ng tawa, pinipigilan ko. Tapos parang, sabi ko, etong mga bata to na mamrank eh. Tapos biglang nagalit si Anders, sabi ko, sandali. Sino yung totoong prank? Sa totoo, mas ikaw yung prank. Ako yung na-prank eh. Pero pag daw horror film, sabi nila, ay, hindi ko alam, nakukwento minsan ni James, parang sa set daw, minsan eerie din yung Meron pakiramdam. ba kayong experience sa horror? Nakakatakot. Or challenges? Kasi dun sa bahay na pinag-shootingan namin, talagang... New Manila. Madami talaga. Malalaking bahay. nangyayari. Oo, madami nangyayari doon. Actually, nagkwento si Aubrey na may
yung pinto nila bumubukas mag-isa. Kahit walang hangin. Correct. Sa Palete Drive. Yes. Sa Palete sabi ko. Okay, pero alam mo, nakaka-excite yan at gusto na naming malaman ano ba ang Sinesendak? Kailan yan magsisimula? Yan na exciting. Sinesendak, starts October 30. Yes, till November 5. Yes. And 150 pesos lang po ang ticket. Uy, mura yan Per movie. Pero pag 300 pesos, pwede kayo manood ng 3 to 4 movies a day. Kaya 300 pesos a day, watch all you can. Wow. Gagawin ka namin yun actually. So we have like 7 movies and dalawa yung entry ng Viva Films, Nanay, Tatay, and Pasahero. Ayan. May ibang mga movies from different parts of the world, no? Cambodia, from Japan. Japan. So international pala ito. Yes. And then kami lang ang Filipino films. Yung Nanay, Tatay, and Pasahero. And first time, 5th year na to ng Sinesendak, first time na nagkaroon ng Filipino entry. Ay, galing. October 30 to November 5. Yes, Sakto sa SM undas. Cinemas nationwide. Okay. Sakto sa Halloween. Sakto sa Halloween. Excited na ako. Alright, maraming salamat. Ate Andrea and Kuya Jeffrey, balik kayo. Thank you. Kapalik pa yata kami mamaya. Ayun. Ayan na. Eto na nga yun. Sa aming pagbabalik, magpapagalingan kami sa pag-shake-shake. Sino nga ba magbabagay? Team Dimples or Team Maui? Abangan yan sa Palarong Pampasaya. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasado sa umaga. Good morning, kapatid! At nagbabalik pa rin ang inyong safe morning kasalo. Ito na po, Biyernes na, napakabilis. Dapat maging sing-bilis nito ang diskarte ng ating players dito sa Palarong Pampasaya! Ito po, panoorin natin ang mechanics. Palarong Pampasaya. I-shake mo, baby. Mechanics, teams, ready to shake it off para manalo. Bawat player ay may sticky notes na nakadikit sa kanilang katawan. Ang goal, kailangan lang nilang matanggal ang lahat ng sticky notes sa pamamagitan lang ng pag-shake ng kanilang katawan. Bawal gumamit ng kamay o hipa ng sticky notes. Paunahan lang matanggal ang lahat ng sticky notes bago pa maubos ang 1 minuto. Kapag naubos na ang oras, ay bibilangin ng Game Master ang natirang sticky notes na nakadikit. Ang team na may pinakakaunting sticky notes, wagi. Okay. Alright, so hindi sapat na magaling sila kumanta at umarte. Kailangan magaling sila mag-shake, shake, shake. Team Dimples kasama si Jester and Jeffrey. Team Maui naman kasama si Justin at Andrea. Ready to shake, shake, shake. May timer kami. Okay? Walang gagalaw until I say go. And 3, 2, 1, and go! Shake, 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 shake. Ayaw matanggal ang talaga. Huy! Tama si Jeffrey. Ang ganon. Okay. Pakita natin. Naglaglagan pati cellphone, pati sapatos. Okay, napanood ninyo. Sino ba nauna? Ang ating ating mga judges. Sino nauna? Ang nanalo si Maui Justin. Ang pinakalahin. Si Jester po at saka si Jeffrey ang nanalo. Salamat sa lahat ng board games lang kami eh. Board games na lang kayo. Oo, winning streak tayo. Wow, Maui, winning. Ang winner, Ma'am Tony Rose Sumali. Congratulations! Thank you. Ayan. Ayan, parusa. End the week. Yes. Mag-drawing ka na Pakingamihan dito sa mga matatalino. Eto, ganyan daw. Pwede. Ay, pwede pala yun, ha? Pwede pala yun. Hindi yung mga kapatid natin. Tuloy-tuloy ang prank dito.
Imbitahan muna natin ulit yung mga kapatid natin. Halimbawa, Esang, promote ulit. Kung saan kanila mahanap. Ayan po, Mata, available on all. Okay, Esang. Para marinig ka nila. Hello ASMR. po. So, ayan po. Mata po, available. Mata po is available now on all digital music streaming platforms. So, ayan po, stream nyo na po. Thank you po. Hello. Thank you. Okay. Nanay-tatay naman. Kaya ba? Kaya Yes, ba na may of course. football? Nanay-tatay, October 30 for Sinisindak, Year 5 in all SM Cinemas. 150 pesos lang po ang 300. ticket and 300 pesos watch all you can in all SM Cinemas. October 30. Watch Bukod Ka sa Lupa. Ayun. Panoorin si Mother You. Okay, mula naman sa masayang kulitan sa ating palaro, tanungan naman tayo. Sino itong O na ito na OG na raw sa mga pinakamaiinit na tsaa? Sino? Nako, eto pa isang clue. Speaking of tea, sa kanyang mga hatid na update, na canonized na siya bilang patron saint of chismis. Sino? At hindi lang yan Mami Chiki. Ilang beses na rin siyang nag-trending dahil sa kanyang mga pa-acting workshop na talagang mapapahayop ka! May araw ka rin! Mapapulo ka sa impyerno! Ganun! Sino? At last clue po, siya lang naman ang magiging host ng pinakabagong game show na sure papatok sa mga marites at mga pareng tol. Sino? Sino na? Ano na? Sino na? Chika na, dali! Make way for our mama of Chika, Mama O! OGD! At eto, akala ko lalabas talaga siya. Eto, una na namin ngayon dahil simula sa October 21, mapapanood na sa Kapatid Network ang pinakabagong programang maghahatid ng chismis with a quiz. Yan ang Quiz Bossa! Mga Tlobos, at ang kanyang latest paandar na game show na mapapanood mo mula Lunes hanggang Sabado sa ating Hapon Champion, 2:30 p.m. pagkatapos po ng Eat Bulaga. And that is it para sa ating Shake, Shake, Shake with Fun Friday! At 75 days na naman po mga kapatid, Pasko na! Isa mga bulang umaga ang nahilig namin sa inyong mga tahanan. Kita-kita pa rin po tayo sa Lunes, mga kapatid! At susunod na ang Frontline sa umaga. I-enjoy lang ang araw at ng weekend at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!